Okay, so special episode 1906, 1907, 1908. This is October 14, Saturday. Kuha tayo dito ng tatlong baraha. And then check natin sa energy kasi ang ano yan, ang taas ng expectation universe sa atin. So, yung iba kasi mahihirapan diyan. Kasi yung iba, komportable lang sa kung ano meron sila. Yung hindi nila alam na meron pa palang binubulong or sinasabi si universe para gumanda ang buhay, gumaan ang buhay, at maiwasan yung mga suliranin sa buhay. So, una, ay, may good luck sa heart chakra. Pangalawa, at courage talaga. Sa lalamunan. At ito, meditation. Okay. So, alam ko na, 'di ba? Kalimitan sa atin. Alam natin, mahal pa natin yung tao. Alam natin na mahal natin yung third party natin. Alam natin na mahal natin yung yung iba asawa nila, ex nila, 'di ba? Ito 'yon. So good luck ang sinasabi ni universe kasi kailangan mong maging matapang, no? Kasi kailangan mong maging vocal, magsabi ka ng totoo. Kailangan mong ihanda ang sarili mo para aminin sa kanila. Kailangan mong mag-concentrate, kailangan mong mag-focus, sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. Kahit gaano pa katapang yung mga tao sa paligid mo, kahit anong pananakot ang gawin nila sa'yo, wala naman talagang magiging ano dun eh, magiging tawag na to, magiging bearing. Kasi, kung tutuhanin ninyo, no, at alam nyo na rin na hindi na rin kayo magkakasundo dahil sa ganyang ugali, huwag nyo nang tiisin. Kasi, sa ngayon, sa panahon ngayon, yung salitang pagtitiis, gamitin mo sa paghahanap buhay. Gamitin mo sa pagiging magulang mo sa anak mo, no? Wag hindi nakasulat yung pagtitiis na tiisin mo ang ugali ng asawa mo. Dahil may choice ka na itigil ang ganyang option. So, alam nyo, hindi man din no, pero kaya maraming tao, no, na ayaw agad-agad magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas dahil alam nila na i-divorce sila, no? Alam nila, kaya maraming takot dahil alam nila na kapag yan na isa katuparan, na isa batas na lahat sila mahihiwalayan. At doon naman sa mga taong pabor sa diborsyo, ito yung mga tao na ayaw magsayang ng panahon, ayaw magsayang ng pera, at ayaw magsayang ng gastos sa kasal kung hindi rin lang nila nasisiguro na yung taong ito ay makakasama nila habang buhay. Kasi alam mo, yung advantage kasi kapag may diborsyo, kapag ayaw mo, pwede kang mag-file. Kawawa lang yung taong inayawan mo kung hindi siya naging mabuti sa nung kayo pa ang nagsasama, 'di ba? Kasi kung tutusin, balikan natin yung punto dito sa diborsyo at saka sa kasal. Una, nagkaroon kayo ng seminar, 'di ba? Bago ikasal. Tapos, nung naikasal na kayo, dumating kayo sa punto na nawalan na kayo ng gana, nagkabukingan na kayo ng mga pag-uugali ninyo, sikreto ninyo, hanggang sa sumali yung magkabilang partido. Ngayon, kung gusto mo namang makipagdiborsyo, aatake yung takutan, itulpo, kasuhan, hindi makikita yung anak, yung custody ng anak, di ba may mga ganon? Hindi ba kayo napapagod? Dahil kung ganun lang din ang mangyayari,
Magsasayang ka ng pera, magpapakasal ka, magpapareception ka. Pakitang tao, ang daming pictorial sa prenuptial ninyo. And then yung ending, maghihiwalay din kayo, di ba? So, mas magandang may diborsyo. Kasi, magkakaroon ng pagkakataon yung tao na bitawan yung isa pa, yung kasama niya kapag hindi na niya ito gusto. Kapag hindi niya gusto yung ugali, pwede niyang hiwalayan, no? Kapag hindi na, kasi nandoon yun eh. So, nasa ano nyo yun, nasa mindset nyo. Pero ako, sa nakikita ko, sa buhay natin ngayon, hindi na advisable na magpakasal ka agad-agad. Kasi, ang mahalaga doon sa pagsasama is nagtutulungan kayo, nagmamahalan, pareho kayong masipag, nag-iintindihan kayo sa sitwasyon, nagtutulungan, di ba? Walang silbi yung isang marriage contract kung away kayo lagi, nagsusumbatan, yung isa tamad, yung isa patay na sa trabaho, tapos hindi pa naaalagaan yung mga anak, may mga ganong peg. So kung ako sa inyo, tanggapin ang maluwag sa puso. Kung kayo yung partido na iniwanan, tinalikuran, dahil hindi nyo nagampanan ang pagiging asawa at pagiging magulang sa mga anak ninyo, tanggapin nyo na kayo ang may pagkukulang. Huwag nyo ipangalandakan na kesyo asawa kayo, legit kayo, legal kayo. Kakasuhan nyo. Kasi mapapahiya kayo. Hindi lang sa husgado, kundi sa mata ng ibang tao at sa mata ng Diyos. Sasabihin, ano ba ipinagmamayabang mo maliban sa marriage contract? Diba? May ganun. So, tanungin mo ang sarili mo. Bago ka manira or bago ka, hindi naman manira kasi ito pa gusto ko idagdag kasi marami akong client na ganyan. Kung yung husband mo, halimbawa, nagkaroon ng iba, wag mong awayin yung pangalawang babae sa buhay niya. Yung tanungin mo is yung asawa mo, yung husband mo. Bakit ka dumating sa punto na naghanap ka ng kalinga sa iba? Wag mo agad sabihin na pera ng asawa mo binigay doon sa isa. Binubuhay ng asawa mo yung kabila dahil hindi totoo yun. Kalimitan na nagkakaroon ng third party na relasyon, yung mga wife na hindi marunong kumita ng pera, hindi marunong mag-alaga ng anak, hindi marunong maglinis sa bahay, hindi marunong magluto, hindi marunong maglaba. Kasi kapag yun, yung mga gawain na yun, wala sa'yo. At kahit isa doon, wala sa'yo. At nandoon, matatagpuan sa isang babae na minahal niya, sunod sa'yo. Talagang iiwan ka, ipagpapalit ka. At kahit anong kaso gawin mo, no? Kahit ilang broadcast sa television, sa radyo, sa newspaper, sa cellphone, sa social media, hindi mo mababago sa isipan ng asawa mo na hindi na ikaw ang number one, hindi na ikaw ang priority, hindi na sa'yo ang atensyon. Kasama mo man siya sa bahay, pero wala na sa'yo. Parang ano yan? Parang bangkay. Nasa sa'yo ang katawan, pero wala ng kaluluwa. So, kahit ipaglaban mo yan sa kaso, kahit ipaglaban mo kay Tulpo, wala kang magagawa. Kasi kapag tinanong yan ni Tulpo na gusto mo bang maghiwalay kayo, o di maghiwalay kayo. Tapos pag sinabi na pirmahan, di wala kang magagawa kasi may mga tao talaga na ayaw na. So kung ayaw na sa'yo, wag mo nang pilitin, wag mo nang takutin, wag mo nang hamunin, wag mo nang gawing pananggalang or asset yung mga bata, di ba? Kasi kapag ugali ang diferensya, kahit saan, diferensya mo talaga yan. Okay? So, sana maiintindihan niyo yung punto ko dyan. Basta alalahanin niyo, kapag pinilit mo ang isang tao, bangkay yan at hindi tao. Wala na ang kaluluwa at wala ng puso.